Una sa lahat, Win Gatchalian. I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, Formal lang nahalal bilang bagong Senate President. Yan ay matapos makabuo ng 13 attendees ang special session ng Senado kanina. Ang kumumpleto sa kanila si Senator Joel Villanueva. Habang ang Cayetano Block no-show sa special session pero may ilang presence sa confirmation hearing. Ang buong kwento sa balitang yan, maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Senator Chis Escudero posible raw mahalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. resigned coach na si Tab Baldwin meron ng lookout bulletin order. Senators Pia Cayetano at Risa Ontiveros nagkasagutan sa plenaryo sa usapin tungkol sa kalusugan. Thank you to the Majority Floor Leader. You're welcome, Mr. President. I made a record earlier I that thank there the were... Majority Floor Leader, not Her Honor. BTS may mensahe sa Army lalo ngayong kasado na ang Day 3 concert nila sa Bulacan. At sa ating papaong Pampa-Good Night, mga Taiwanese nagsagwan at sinuong ang malalaking alon papuntang Batanes. Dumaan daw sila sa rutang matagal nang hindi dinaraanan. Formal nang inihalal bilang bagong Senate President si Senador Win Gatchalian sa special session ng Senado. No-show dyan ng Cayetano Block nang maghalal ng bagong liderato pero present sila sa confirmation hearing. Dito na nga ba nagtatapos ang gulo sa Senado? Narito ang aking report. all those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Unanimous ang nakuhang boto sa pamamagitan ng acclamation ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. 13 senador ang dumalo sa special session ay pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sapat na bilang para formal na maluklok na lider ng Senado si Gatchalian. I, Sherwin Gatchalian, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, Agad din siyang nanumpa. Ang nabakante namang pwesto ng Senate President pro tempore napunta kay Senator Tito Soto. Ang bumuo sa inaasam na 13 senators para magka-quorum si Senator Joel Villanueva. Niyakap at inakbayan pa siya ng kanyang mga kapwa-senador pagdating niya sa plenaryo. Pinasalamatan ni Senador Ping Lacson sina Senators Villanueva at Chis Escudero na nag-over the bakod mula sa grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Dito rin inanunsyo ni Senator Lacson na pagod na siyang mawala ng kaibigan at magkaroon ng kaaway, kaya binitiwan niya na ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, nananatiling chairman ng komite si Senator Erwin Tulfo. May plano pa ba silang imbitahan ang mga umano'y nagpakilalang bagman ni Zaldico? Salita na ho yun, paulit-ulit na lang. Unless kung meron silang bagong testigo naman, credible. At gusto natin sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan. Sa ngayon, pinag-aaralan daw ng komite na kasuhan si dating Congressman Mike Defensor na nag-organisa ng umano'y flood control hearing na nauwi sa presscon. Nag-aaralan na magpa-file ang usurpation of authority labang kay Senator, Congressman Defensor. Yung nangangarap na maging senador na Mike Defensor. Talagang usurpation of authority dahil hindi naman siya miyembro ng Senado. Hindi dumalo kaninang umaga sa botohan ng mga bagong liderato ng Senado ang Cayetano Block. Pero present ang ilan sa kanila sa confirmation hearing at plenary session ng Commission on Appointments o CA. Senator Marcoleta, sir, hi. Sir, bakit po kayo umattend kayo ng session, sir? The constitutional duty
I congratulate Sherwin, a dedicated, disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. So I congratulate all of them, and I'm glad na 13 ang boto, so maayos na, legal na. Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo. Si Senator Amy Marcos naman matipid ang sagot ng tanungin ko kung tapos na ba ang gulo sa Senado. Ma'am, tapos na kaya yung gulo? Hopeful kayo, ma'am? Ang kapatid ni dating Senate President Alan Peter Cayetano natanong kung suportado ang liderato ni Gatchalian. Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Wala si dating Senate President Cayetano sa plenaryo, pero bago magsimula ang special session, naglabas siya ng statement at nag-concede. Nakausap na raw niya si Senator Joel Villanueva at alam na niyang selyado na ng Gatchalian Block ang 13 para maghalal ng bagong SP. Ayon pa kay Cayetano, isang malaking karangalan para sa kanya ang magsilbi bilang Senate President. Kumusta naman kaya ang relasyon ni Cayetano at ni Senator Villanueva? Para kay Senator Ping Lacson, senyales ang pagkakahalal ng bagong SP sa bagong simula matapos ang gulo sa Senado. Is this a fresh start for the Senate, sir? Yeah, press start. And sana everybody will start cooperating, including the members of the minority. Kasi wala na rin delulu di ba? Sa ngayon, nag-adjourn na ang special session ng Senado. Walang makapagsabi sa minority senators kung mababaliwala na ang hiling nila sa Korte Suprema na ibalik sa dati ang Senado. Kasunod ng bagong Senate President, nakatakda namang ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumutang tuloy ang mga tanong kung parte ba ito ng negosasyon para mag-over the backon si Senator Chis. Narito muli ang aking report. Matapos ang halos isang buwang mga kaguluhan sa Senado, formal nang iniluklok ng bagong mayorya ng Senado si Win Gatchalian bilang Senate President. Kasabay niyan, plano rin ng mayorya na ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Senator Ping Lacson, bunsod daw ito ng background ni Escudero bilang abogado at sa karanasan niya sa nagdaang impeachment trial. Pero paglilinaw niya, Pwede magbago. Senator, And si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din nun. dati nang nag-preside sa impeachment court si Escudero noong nakaraang taon nang siya ang nakaupong Senate President. Itinanggi naman ni Lacson na kasama ito sa negosasyon sa paglipat ni Escudero sa mayorya. Itinanggi niya ring may pressure mula sa palasyo. Kami-kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Ayon kay Lacson, kung matutuloy ang plano, sa July 6 nakatakdang ihalal si Escudero sa muling pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sa amended rules ng impeachment court, bukod sa Senate President ay pwedeng maupo bilang presiding officer ang sino mang senador kung may boto siya ng mayorya. Sa hanay naman ng House Prosecution Panel, naniniwala silang wala nang dapat balakid sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. This is a welcome development, and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay and other distractions. So we congratulate the election of Senator Win Gatchalian as the duly elected Senate President. Humarap sa ombudsman ng 5 sa umunoy 18 bagman ni Zaldico. Para po ito sa pagpapatuloy ng investigasyon sa alegasyon nila na nagkatid sila ng mali-malitang pera sa mga dati at kasalukuyang opisyal gaya po ni Senator Chis Escudero, Kiko Pangilinan at Mon Tulfo. Gaya din sa iba pa mga personalidad gaya po ni megastar Sharon Cuneta. Tinanggi na ng mga nabanggit ang paratang. Ang paglilino naman ng ombudsman, masyado pang maaga para masabing didiretso sa korte ang mga alegasyon. Kambyo tayo sa ibang balita. May lookout bulletin order na laban sa dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Iginiit naman ng PNP-CIDG na hindi aksidente ang trahedya sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Nasa frontline ng balita yan si Gio Robles. Bago pa magsimula ang kanilang training,
Tinanong na raw ni Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy sa Ateneo basketball team. Isa sa mga nagtaas ng kamay ang nasa wing si Divine Adili. Base yan sa salaysay ni Ian Espinosa ng Blue Eagles sa Town Hall ng Ateneo de Manila University. Taas ako ng kamay, JM. Tapos yun sila rin, sino rin marunong lumangoy? Sila rin. Tapos sabi niya, sila Divine hindi marunong lumangoy. So yung mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa malapit. Baga. Tapos yung exercise lang is, sundan lang si Coach Dean sa shore. Tapos yun lang, walang kailangan lang. Kung hindi mo kaya lumangoy, okay lang maglakad. Ayon naman kay Andrew Bongo, sinubukan ni EJ Capihe na iligtas si Adili dahil hindi ito marunong lumangoy. EJ was actually, he was helping Divine as much as he could. But when I was trying to help others, he was trying to bring his body like in, but Divine was already like unconscious. Maging si Baldwin, sinubukan din daw na iligtas sila pero hindi niya raw kinaya ang tubig. Mind you, Coach Tab just went to get Ian because he didn't know how to swim. So when he came back, he was like struggling to breathe. He's like 68 years old. Like I told him like, Coach Divine's gone, Coach Divine's gone. And then everybody panicked. Kanina, isa-isang dumating ang mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa NBI para magbigay ng kani-kanilang salaysay. We are here to seek the truth, no? And I assure them that it will be handled fairly and professionally. No? So, yung participation nila will be very material to the result of the investigation being conducted by the Bureau. Sa hiwalay na investigasyon naman ng PNP-CIDG, lumalabas na hindi aksidente ang nangyari. Majority of them are in the waters. They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. Pinapakita pa doon is the condition of the sea during that time. That's one. You won't send somebody doon on that condition. Hihingin daw ng CIDG ang drone video ni Baldwin sa team building. Hamon pa nila kay Baldwin. Be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you're talking about the yung battle cry of Bebab, band of brother, if you're a brother, hindi ka tatalikod. So help us also. Help the family attain justice. Naglabas na rin ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Baldwin at dating team manager ng koponan na si Epok Kimpo. Aalertuhin ang mga otoridad pag nagtangka silang lumabas ng bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Balikan natin ang issue sa liderato sa Senado. Kaugnay po niyan, kausap natin si Constitutional Law Professor, si Dean Ralph Sarmiento. Magandang gabi po, Attorney, and thank you for joining us. Magandang gabi po. Good evening po. Thank you for joining. Pasensya po, ginagabi kayo. Pero unang-una po kasi kagabi, wala pong problema. Nagsampa ng petition for certiorari ang grupo ni Alan Peter Cayetano. Kini-question yung mga nangyaring pagbotohan nung June 3. Ngayon po, kompleto ng 13, which is I suppose sure ball na may quorum na. Hindi ho ba moot and academic na yung petition na yun o aandar pa ho ba? Well, two things po. No? As to the question is, for example, the question kung sino na talaga ang Senate President as of the moment, wala na pong question doon. No? Kasi the Constitution is very clear about it. Article 6, Section 16, Paragraph 1, na the Senate President shall be elected upon a majority vote of all the members of the Senate and with a membership of 24, 13 po yung kailangan na boto. So now with the 13 unanimous votes in favor of Senator Gatchalian, so technically wala na po question. So settled na po yung issue regarding the Senate presidency. Kaya lang po, with respect to the question as to the validity of the proceedings
last June 3, 2026, and at the same time, the legality of all the other Senate actions, like yung mga, for example, yung mga committee actions, reorganization, or whatever mga administrative actions taken by the Senate, pursuant to the June 3, 2026 proceedings, that may still be, that may still pose a live controversy which can still be decided by the Supreme Court. Kasi hindi pa po moot and academic yun. Attorney, kung sakasakali pong ang maging desisyon lang, kung sakali lang, ng SCI, walang quorum ng June 3 at null and void yung naging botohan, paano po siya makakaapekto sa ngayong leadership? O magsasabi lang siya na mali yung nangyari noon, pero wala yung epekto ngayon? Si Senator Technically po, Gatchalian pa rin yes. ang SP. Well, technically po, wala pong effect yon with respect to the election of Senator Gatchalian today. So hindi po makaka-apekto yon, but it may have a legal impact on the validity of all the actions taken pursuant to the or proceeding from the June 3, 2026 na actions. So they can still parang they still pose a legal question kung valid po yun, considering that there's a question about quorum and there's a question about the president's the Senate leadership at that particular time. So everything proceeding from that can still be a live question which can still be decided by the Supreme Court. Pero yung remedy naman po doon, depende rin po yun with the quorum under the new leadership. Technically, they have the option to ratify whatever actions had been taken by them from June 3, 2026 up to today, June 17, 2026. And considering na yung mga actions na yun were technically the actions of the new majority of 13, no? So technically, they can easily ratify all those actions. Pero Dean, at the same time, assuming na the Supreme Court does pursue and deliberate and decide on the certiorari petition of Alan Peter Cayetano, that could set new jurisprudence po on how you define a quorum. I suppose, doon po sa Senado. In other words, that could overturn or possibly affirm yung mga decisions in the past, like Abilino. Technically po, wala po masyadong dispute regarding sa definition po ng quorum. Technically po, yung Avellino versus Cuenco is still very clear as to the definition of quorum. Yung question lang po doon is the application of the Article 6, Section 16, na majority vote of all the members with respect to the election of a Senate President and at the same time all other Senate officers. Pero as to the quorum po, very clear po yung Constitution din sa paragraph 2 na Section 16, majority of each House. Yes, So basta sabi po ng Constitution, majority of each House, it does not require majority of all the members. Yes, sir. Well, sir, I bring that up kasi in his petition for certiorari, sabi ni Alan Peter Cayetano, the new majority now in Gatchalian bloc basically misrepresents, misreads, and misinterprets yung Abilin ruling. At least yun po yung allegation nila. Hindi po doon. Kasi po, yung problem po natin is that we're trying, parang nami-mix up po yung issue eh. Kasi, as I previously explained sa previous na mga analysis ko po, separate po yung issue ng quorum and separate po yung issue ng required number for purposes of election of the Senate President or any other election. Yeah. So with respect to the quorum po, simple majority lang po yun. And as the Constitution says, majority of each House. Yun po yung sabi din ng Avellino versus Cuenco. Kaya lang po yung sa Avellino versus Cuenco, they elected the Senate President upon vote of only 12. So they applied yung quorum rule. Kaya lang po, after nung Avellino versus Cuenco, in reaction to Avellino versus Cuenco, we added a new provision in the 1987 Constitution and sinabi po natin ngayon, majority of all the respective members. And that was actually a reaction to Avellino versus Cuenco. So with respect to Avellino versus Cuenco, on the question of quorum po, wala pong question doon. Avellino versus Cuenco still stands with respect to the issue about quorum. Pero with respect to the required number for purposes of electing a Senate President, hindi po pwede magamit yung Avellino doon. Yung pwede po magamit yun doon is the new specific provision in Article 6, Section 16, Paragraph 1, na majority of all the respective members of the Senate. Okay.
Attorney, short and sweet lang. Lulundag ako doon sa impeachment, ano? Dahil nga kinumpirma ni Senator Ping Lacson kanina yung napagkasundo ang posible talagang ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. What happens to Senate President Win Gatchalian? Ano magiging role niya? Siya po ay magiging pangkaraniwang senator judge and hindi ba na-weaken yung kanyang power as Senate President? With the agreement po of Senator Win Gatchalian, no, may mga Senate rules din po with respect to the impeachment proceedings. So titingnan po natin yung compliance with the Senate rules. Pero we also have to understand na yung Senate rules are only valid insofar as they comply with what the Constitution says. And so we also have to go back to what the Constitution says. So with respect sa Constitution po, sabi lang po ng Constitution natin na when the President is on trial, it is the Chief Justice that presides. In all other cases, it is the Senate President that presides. Attorney, sorry, pahabol na lang. Sorry, makulit ako eh. Pero ito po, still on the impeachment issue. Kasi the Sandigan Bayan na imposed a 90-day suspension, preventive suspension on Jingo Estrada. Tapos of course si Bato is still missing. So kahit pa paano I suppose aabutan yan yung impeachment trial. Kung ganun po, when the Constitution says 2/3 vote of the Senate, are they counted in the base number? I'm talking about, of course, Jinggoy's suspension and the missing Bato. So are we looking at 2/3 being 16, 15, or 14? Technically po, it's also a very contentious na issue because the Constitution says 2/3 of all. Now, kung suspended ka po ng Sandigan Bayan, like now it's not yet suspension or disqualification from holding public office. So it's just a suspension from performing your functions. So technically po, you are suspended from performing your functions, meaning to say you cannot participate and perform your functions, but with respect to the constitutional requirement, sabi po ng Constitution, 2/3 of all. So it now presents a contentious issue as to whether they should be counted or not. So isa po ito again another debate among legal experts kung ano po talaga. Kasi it's another gray area po na which will again cause us a lot of confusion. Okay, so something interesting to look forward to. Maraming salamat po, Dean Ralph Sarmiento. Thank you, sir. Thank you po. Susunod, Senators Pia Cayetano at Risa Hontiveros nagkasagutan sa plenaryo sa usapin tungkol sa kalusugan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tila mainit ang ulo ngayong araw ni Senator Pia Cayetano. Medyo mainit ang sagot niya kanina sa media. Nagkainitan din sila ni Senator Risa Hontiveros sa gitna ng pagbusisi sa isang panukala. Narito ang aking report. Sa pagbabalik sa Senado ng mga nag-boycott na minority bloc, tila masama ata ang timpla ni Senator Pia Cayetano. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, kung hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. No-show si Senadora Pia Cayetano sa unang bahagi ng special session sa umaga na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, abala naman sa pagtatrabaho ang senadora. Dumalo siya sa pagtalakay ng mga panukalang may kinalaman sa kalusugan. Dito nagkasagutan sina Senators Pia at Risa Hontiveros. Nainis si Cayetano dahil sinara na raw ang period of amendments kahit nasa listahan pa sila ng mga nagmumungkahi ng pagbabago. Naayos din yan matapos tanggapin ang kanyang amendment na dapat may mental health at psychosocial support ang barangay health workers. Pero dama pa rin ang tensyon. Thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. You're welcome, Mr. President.
I made a record earlier I that thank there the were... Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there. Hindi lang yan, nagkainitan din ng dalawa ng talakayan ng panukalang pag-detain sa mga pasyente sa ospital dahil sa hindi nababayarang bill. Tanong ni Senator Pia kung hindi na kailangan ng promissory note ang mga indigent patients. Sino ang magbabayad sa mga pribadong ospital? Dahil kung walang sasalo sa gastos, baka ang makonfine hindi lang pasyente kundi pati ang pera ng mga ospital. Ipinaliwanag ni Senator Risa na may mga guarantee mechanism naman at pwedeng pumasok ang DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero sagot siya ni Cayetano, Her Honor keeps on pointing to the alternatives to a promissory note. Wala nga hong nakasulat sa batas nyo na gano'n. Already mentioned earlier, yung in terms of yung wording, yung language ng bill, pwede na nga pong palitan yung promissory note with guarantee note just to indicate nga na hindi na po ito yung kasalukuyan, hindi nga dating kasalukuyang sistema na sapilitang pinapapirma yung mahirap na pasyente o pamilya niya ng promissory note. Sa huli na magitan na si Senate President Sherwin Gatchalian at nagmungkahing linawin pa ang wika ng panukala para malinaw kung sino talaga ang sasagot sa bayarin ng mga mahihirap na pasyente. Abangan sa ating papaong Pampa-Good Night, mga Taiwanese nagsagwan papuntang Batanes. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Showbiz tonight na tayo. Good news para sa fellow armies na bigong makasecure ng ticket. May day 3 na ang arirang concert ng BTS sa bansa. Nakaset na yan sa March 16 next year sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Mabilis na sold out ang day 1 and 2 ng concert na nakaschedule sa March 13 at 14. Ihanda ang kalendaryo dahil sa June 19 ang pre-sale ng tickets habang sa June 20 naman ang general sale. Sa exclusive video interview na ipinadala sa News 5, inamin ng Bangtan Boys na miss din nila ang ARMY. Hindi lang daw comeback ang kanilang upcoming concert, kundi isa ring emotional journey. 아니, 감사히 풍부해요. 저는 이제 팬들과 다시 만날 날 그 순간을 항상 계속 그리워했었던 때가 너무 길었었어가지고 그 순간을 다시 마주하니까 너무 약간 감정이 오더라고요. 이제 뭐 단체로 또 한번 무대에 올라가거든. 또 다시 한번 이게 알잖아. 뭐 단체로 또 한번 무대에 올라가거든. 또 다시 한번 이게 알잖아. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para sa ating pabaong Pampa-Good Night, naglayag ang mga Taiwanese papuntang Batanes. Ang rutang dinaanan nila 300 taon nang hindi dinaraanan. Yan ang Tao People mula po sa Orchid Island. Nilabanan nila ang malalaking alon sa Basi Channel sa kanilang tradisyonal na bangkang gawa sa kahoy. Isang araw din tinagal ng biyahe at nasa Batanes na sila ngayon. Bukod sa pag-testing sa matagal nang hindi nagagamit na ruta, layon din ang paglalayag na yan na mag-reconnect ang Taiwanese sa mga ninuno nilang Ivatan sa Batanes. Galing ah! Actually, ang ninuno ng mga taga-Batanes, yung Tao People, not the other way around. O, di ba rin ka Kasi layunin din yan. Ito southward migration. In fact, malalim yung ancestral connection between the Tao people of Orchid Island, which is to the southwest, east of Taiwan, with the Batanes people. Pareho sila ng Austronesian languages. Yung Bayatan saka yung Ivatan is more similar to the Tao language than it is to Filipino.
also the fishing practices, and yung, I'm ranting already. Basta ako pagod na ako mag-cover maghapon. So basta kahit ano sabi mo, Mag-goodbye na okay tayo. sa akin yan. Yes, ako din. Go! Parang lahat ata tayo loading doon kay Sir Ed. Oo, ako din nag-loading din ako. Okay. hindi, pero ako nag-worry ako din. Kasi di ba tama, sir, malakas yung alon doon. Ang galing Saka isang araw lang tinawid. Oo nga, actually, sabi yun. Bilis. Ikot tayo yun eh. Wag na. Hindi mangyayari. Hindi tayo susubok. At yung Bashi Channel, yung Ayan na naman delikadong lugar kung saan nasasabi nila kung sakali magkakagera sa Taiwan, yan ang pag-aawayan dahil yan ang pagitan ng Taiwan saka ng Batanes Luzon. Tsaka naman yung bangka. Oh, sige, papaalam ka Pabalik na. na tayo. Depon, 30 minutong pagimay sa malagang headline. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Ayaw patalo, no? Kami yung kapatid sa balita sa public service. Ako po si Bea Las Vallas Oraseo. Ako rin po si Edling Gao, walang iwanan. From 9 to 9.